Mayo 2015. Sa isang maliit na kwarto sa Manama, Bahrain, hindi mapakali si Arlene Flores, 32 anyos. Habang paulit-ulit na sinusubukang tumawag kay Lian, 27 anyos. Walang sagot, putol ang linya. Kaya naman sa mga oras na yun, ramdam ni Arlene na may hindi tama. Alam niyang nasa panganib si Lian. Magkapatid silang parehong domestic helper sa Bahrain. Si Arlene 3 taon nang naninilbihan sa isang pamilyang Arabo. Tahimik lang siya sa trabaho, matipid magsalita. May iniwan siyang asawa at isang anak sa Nueva Ecija. At halos lahat ng kita'y ipinapadala sa kanila. Ang bawat riyal na naitatabi niya ay katumbas ng paglapit sa pangarap. Upang matapos ang pinapagawa nilang bahay at makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak upang makauwi na siya ng tuluyan. Si Lian ang bunsong kapatid, mas masigla, mas palakaibigan. Wala pa itong asawa at ang tanging inaasikaso'y ang pagpapadala sa kanilang mga magulang sa Pilipinas. Pareho silang may dahilan kung bakit nanatili sa gitna ng banyagang bansa. Para sa kanilang pamilya. Tuwing linggo, kapag sabay silang naka-day off, lagi silang nagkikita. Minsan sa simbahan, madalas sa kainan malapit sa Al-Fateh Mosque. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan, nagpapalitan ng bagong biling gamit. Sa mga sandaling yon, tila gumagaan ang bigat ng bawat araw na malayo sa sariling bayan. Hanggang sa isang linggo, may ipinakilala si Lian sa kanya. Isang lalaking matangkad, mestizo at mapormang manamit. Si Johan Sutton. Sabi ni Lian, nakilala raw niya ito sa Facebook. Isang turista mula sa United Kingdom na ngayon ay nasa Bahrain. Tahimik lang si Arlene habang tinitingnan ang lalaki. Hindi niya gusto ang pakiramdam. Masyado ang pagkakahumaling ng kanyang kapatid at may dating ang lalaki na parang hindi katiwa-tiwala. Maingat naman niyang binalaan ang kanyang kapatid na mag-ingat at huwag basta-basta magtitiwala dahil iba ang ugali ng ibang lahi. Pero ngumiti lamang si Lian at hindi na sumagot pa. Makalipas ang ilang araw, naputol ang ugnayan nilang magkapatid. Wala nang sagot sa mga tawag. Wala na ring reply sa mga text messages at chat. At nagsimula na ang mga gabi na nababalot na ng kaba ang dibdib ni Arlene. Sa kabila ng katahimikan ng disyerto, may impit na sigaw sa kanyang puso. Isang kutob na may nangyayaring hindi tama sa kanyang kapatid. Isang pakiramdam at koneksyon na hindi man nakikita ay nararamdaman ng magkakapamilya. Isang linggo ang lumipas. May 31, 2015. Sa araw na yon, dapat sila magkikita ng kanyang kapatid na si Lian. Iyon ang araw ng kanilang kasunduan. Parehong day off nila yon at parehong may libreng oras. Ngunit naghintay si Arlene sa dati nilang tagpuan sa isang maliit na coffee shop sa isang kanto, malapit sa Souq sa Bahrain. 2 oras na ang lumipas. Malamig na ang kape ngunit wala pa ring dumating na Lian. Muli siyang tumawag at nag-chat, ngunit walang bago. Huling online ni Lian, halos 5 araw na ang nakalilipas. Walang kahit isang pasabi kung saan ito na naroon. Maging ang ilang kapamilya ng 2 sa Pilipinas ay nagtatanong na sa kanya dahil hindi raw nila makausap si Lian, ngunit pinaalam ni Arlene ang sitwasyon.
ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya at magpanik ang mga ito, lalo pat hindi pa rin malinaw kung nasaan nga ito o ano ang nangyayari sa kanya. Kinabukasan, humingi ng leave si Arlene sa kanyang amo at maagang nagtungo sa bahay ng amo ng kapatid. Pinapasok siya ng matandang katulong, ngunit sinabi ng amo na umalis na raw si Lian, ilang araw na ang nakakaraan. Nagpaalam daw ito na lilipat ng ibang employer. Ibinigay kay Arlene ang ilang gamit na naiwan ni Lian sa kwarto nito at isang bag na may ilang lumang damit. Hindi nakaimik si Arlene. Bakit wala man lang pasabi ang kanyang kapatid? Bakit hindi ito nagpaalam sa kanya? Ito ay napaka-imposible. Sa kanyang pag-uwi, tiningnan ni Arlene ang social media account ng kapatid. Nagbabaka sakaling makahanap ng clue o kaya naman ay baka online na ito. Doon niya muling nakita ang pangalan ni Johan. Nasa listahan ito ng mga contacts ni Lian. Pareho pa rin ang larawan, maputi, may itsura, nakasuot ng polo. Ngunit sa puntong yon ay kakaiba ang nararamdaman ni Arlene. Wala man siyang katibayan, ngunit sa kanyang kutob ay may kinalaman si Johan sa kung nasaan man ngayon ang kanyang kapatid. Nagpadala siya ng mensahe sa lalaki. Makalipas ang ilang minuto ay sumagot ito. Una pa lamang ay naghinala na si Arlene. Hindi man lang nagtataka ang lalaki kung bakit kinontak ni Arlene. Bagkus agad-agad ay may malaswang biro na ang lalaki. May pasaring parang sanay na sanay sa ganong klase ng pag-uusap. Hindi naman nagpahalata si Arlene. Sa halip, sinakyan niya ito. Maingat ang bawat salita. Tila nagbabasa ng lihim sa pagitan ng pangungusap. Gusto niyang malaman kung nasaan si Lian at kung anong papel ng lalaking ito sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kaya naman, mas lalong lumalim ang kutob ni Arlene. Hindi ito basta simpleng paglipat ng trabaho at lalong hindi ito basta desisyon ng isang kapatid na iiwan siya ng walang kahit anong paalam. Sa mga sumunod na araw, tuluyang hindi na nagparamdam si Lian. Wala pa ring sagot mula sa dating employer. Hindi na rin aktibo ang kanyang social media account. Walang bakas ito kung nasaan naroon. Sinabi ni Arlene sa ilang kamag-anak sa Pilipinas na nakabakasyon lamang si Lian kasama ang kanyang mga amo. Ngunit ang totoo ay wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, mas naging madalas ang mensahe ni Johan. Mabilis sumagot pero laging may halong kalaswaan ang usapan. Kahit anong iwas ni Arlene, pilit siyang hinihila ng lalaki sa mga paksang hindi niya gusto. Halos gabi-gabi, habang nasa silid siya ng amo, tahimik siyang nakipag-usap sa taong sa tingin niya ay may malaking lihim na tinatago. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arlene. Kinausap niya ang isang kaibigan, isa sa mga kasamahan niyang matagal na sa Bahrain. May kakilala itong nagtatrabaho sa embahada. Doon nagsimula ang maingat na ugnayan. Humingi sila ng gabay upang matunton ang kinaroroonan ng kapatid. Nagdesisyon si Arlene na lalo pang palalimin ang pakikipag-usap kay Johan. Nagpanggap siyang interesado. Kailangang makuha niya ang tiwala ng lalaki. Kaya't sinakyan niya ang mga usapan. Kumilos siya ayon sa ikinikilos ng lalaki kahit kabaliktaran nito ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inipon ang mga impormasyon kahit maliliit na detalye na maaaring makapagturo sa kanya sa kinaroroonan ni Lian. Hanggang isang araw, noong Hulyo 2015, inanyayahan siya ng lalaki na makipagkita. Ramdam ni Arlene ang panganib,
Ngunit hindi niya maaaring palagpasin ang pagkakataon dahil maaaring iyon na ang magdadala sa kanya sa hinahanap niyang kasagutan. Halos maiyak na si Arlene. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid pero kailangan niyang maging matatag. Ibinigay ng lalaki ang address ng lugar at ang eksaktong araw at petsa ng kanilang pagkikita. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din si Arlene sa embahada na nakikipag-usap na rin sa mga otoridad ng Bahrain para sa assistance at para sa pagresponde kung kinakailangan. Hindi makatulog si Arlene habang hinihintay ang araw ng pagkikita niya at ni Johan. Nanalangin siyang sana ay tama ang kanyang naging desisyon at sana ay ligtas si Lian sa mga oras na yon. Alam ni Arlene na bilang ate, siya ay dapat kumilos sa bawat oras ay mahalaga. At wala nang batayan ngunit malakas ang sigaw ng kanyang kalooban na kailangan siya nito. Dumating ang araw ng itinakdang pagkikita. Biyernes ng gabi. Tahimik ang isang kalsada sa tabi ng lumang warehouse sa Al Muharraq. Iyon ang lokasyon na ibinigay ni Johan. Nagpasabi si Arlene na darating siyang mag-isa gaya ng hinihingi ng lalaki. Pero hindi yun totoo. Nasa malapit lang ang mga tauhan mula sa embahada at lokal na pulisya, nakaabang sa mga sasakyan habang naka-undercover. Dala ni Arlene ang isang voice recorder at isang alarm device na kung pipindutin niya ay magpapadala ng signal sa mga pulis na siya ay nasa panganib. Pagsapit ng alas 8, dumating si Johan sakay ng puting sedan. Malayo pa lang tanaw na ni Arlene ang matangkad na lalaki na naglalakad ng may kumpiyansa. Wala ni anino ng kaba sa katawan. Kaya nang tumapat ito sa kanya, hindi man lang nagpakilala, diretso agad sa pakay. Inakbayan niya si Arlene at inakay. Ilang minuto ang naging usapan bago siya isinakay sa kotse. Hindi umangal si Arlene. Tahimik siyang sumunod habang ang loob niya ay parang sasabog sa kaba. Hindi siya nagpahalata dito. Umakto siya ng normal at parang gusto niyang kasama si Johan. Binagtas ng sasakyan ni Johan ang daan. Samantala, sa hindi kalayuan ay nakasunod ang mga sasakyan ng mga otoridad. Maingat at hindi nagpapahalata. Pagdating nila sa isang warehouse na walang signage, isinara agad ni Johan ang gate. Walang ibang tao sa labas at sa gilid ng warehouse, tanawang ilan pang kalalakihang puti na tila banyagang tulad ni Johan. Pagdating sa loob, ipinakilala ni Johan si Arlene sa ilang kalalakihang naghihintay sa labas. Walang respeto habang inabot sa kanya ang isang itim na pouch na sa tingin niya ay naglalaman ng salapi. Parang ipinagpalit si Arlene sa mga lalaki kapalit ng malaking halaga. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tapang sa loob niya, pero bago pa siya tuluyang iwan ng Johan ay nagawa niyang pindutin ang device sa loob ng kanyang bag na nag-trigger ng alarm sa mga nakaabang na pulis. At iyon na nga ang senyas. Sa labas, agad na gumalaw ang mga tauhan. Hinuli si Johan ilang metro mula nang makalabas ito sa gate. Tumawag ng dagdag na puwersa ang kapulisan at paglipas ng 10 minuto ay nagsimula ang paggalugad sa lugar. Sa loob, nagsimula ang kaguluhan. Mabilis ang kilos ng pulis, kasabay ng sigaw, habulan at pagtakas ng ilang kalalakihan. Ang warehouse na parang ordinaryo lang kung titignan sa labas, ngayoy pinagmumulan ng mga boses ng mga babae. May ilang umiiyak, may nagpupumiglas. At sa pagpasok ng kapulisan, natiklop ang mga bantay at ilang parokyano na galing sa loob ng warehouse
at halos hindi pa nakakapagsuot ng damit. Pinadapa ang mga ito at sabay-sabay pinapasok sa police control. Hindi nila nagawang manlaban sa dami ng pulis na rumesponde. Habang may kaguluhan, pinilit ni Arlene na manatiling kalmado. Sa isang gilid, nakita niya ang isang babae na nakatalukpong, nakaupo at tila walang lakas. Pero pamilyar ang hubog ng katawan. Agad niya itong nilapitan. Tumingala ang babae. Basang-basa ng pawis at luhaan, si Lian. Payat at maputla, hindi agad nakapagsalita. Parang sumabog ang damdamin ni Arlene. Halos walang salitang lumabas sa bibig ni Lian. Tanging paghagulgol. Kaya naman niyakap siya ni Arlene nang mahigpit at pinaramdam sa kapatid na ligtas na ito. Sa loob ng kalahating oras matapos ang raid, unti-unting luminaw ang mas malawak na katotohanan. Ang maliit na warehouse ay ginawang parang piitan. May mga silid at lumang kama. At ilang mga ilaw na kulay dilaw at mahina ang sindi. Isa-isang inilabas ng mga otoridad ang mga babae. May Pilipina, may mga Thai, may mga Bangladesh, may ilang hindi makapagsalita at may iba naman na nanginginig pa sa takot. Nagsimula ang pagkolekta sa mga ebidensya, mga passport, peking IDs, resibo ng transaksyon, lahat ay kinumpiska. May mga CCTV sa loob, mga papel na may listahan ng presyo at ilang pangalan na kapansin-pansing pawang kababaihan. Dinala ang mga nasagip sa isang ligtas na shelter na pinangangasiwaan ng embahada at local social welfare department. Pinasalamatan si Arlene ng mga naging biktima dahil ang kanyang naging hakbang ang nagligtas sa kanila. Isa-isang nag-undergo ang mga biktima ng physical at psychological evaluation. Pagkatapos nito ay binigyan sila ng paunang lunas at suporta tulad ng counseling. Marami sa kanila ang natroma at ikinuwento ng mga ito na nahulog sila sa parehong modus. Isang banyagang lalaki na kilala online, nakipagkita at dinala sa warehouse kapalit ng pera. Sa lugar na yon, dumaan sila sa isang bangungot na ni sa alaala ay ayaw na nilang balikan. Pinagmalupitan at pinagsawaan. Itinuring na parang mga bagay lamang na iiwan pagkatapos gamitin. Hindi na bumalik si Arlene sa dating trabaho matapos ang insidente. Sa tulong ng embahada at ilang NGO, pansamantala silang nanirahan ni Lian sa isang shelter habang hinihintay ang proseso ng pag-uwi. Sa bawat araw ng pananahimik, dahan-dahan ding bumalik ang lakas ng loob ni Lian. October 2015, sa Bahrain Criminal Court, tumestigo sila laban kay Johan at sa iba pang miyembro ng sindikato. Buo ang loob ng magkapatid habang binabasa ng prosecutor ang mga paratang sa mga suspect. Paglabag sa karapatang pantao, ilegal na pagpupuslit at mga kaso ng pang-aabuso. Isinantabi ni Lian ang takot para maibahagi ang kwento. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba pang mga biktima. Sa bawat salaysay niya sa korte, mas naging malinaw ang lawak ng naging paglabag. Matapos ang ilang linggo ng pagdinig, ibinaba ang hatol. Habang buhay na pagkakabilanggo para kay Johan at sa iba pang mga kasabwat. Pagbalik nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng luha ng pamilya. Luha ng matagal na pangungulila at pasasalamat sa kanilang kaligtasan. Sa kanyang bahay sa Laguna, nagsimula ng maliit na tindahan si Arlene.
mula sa tulong ng nakuha nila. Ayaw na niyang muling iwan ang pamilya. Si Leah naman ay sumailalim sa trauma counseling para sa tuluyang pag-recover. Malaking leksyon ang natutunan ni Lian. Nagpasalamat siya kay Arlene dahil kung tutuusin ay napakalaking utang na loob ang mayroon siya sa kanyang ate. Nanatili namang naroon si Arlene habang inaalalayan ang kanyang kapatid sa kanyang pagbangon. Ang kanilang kwento ay nanatiling babala at inspirasyon para sa marami. Isang paalala na sa likod ng mga pangakong dala ng social media at trabaho sa ibang bayan, naroon ang panganib na kailangang bantayan. Para kay Arlene at Lian, ang bangungot ay natapos. Ngunit ang aral na dala nito ay magpapaalala na sa huli, ang pinaka masasandigan sa oras ng panganib at kagipitan ay ang ating sariling kadugo at tunay na pamilya.